Pebrero 12. Madaling araw. Pagkapasok ko pa lang sa mansyon ay sinalubong na ako ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba may masamang ibinubulong ang bawat sulok ng bahay. 5 taon kong tiniis ang init at hirap sa abroad, iniinda ang pambabastos ng ibang tao at ang matinding pangungulila para lang sa araw na ito. Ang araw na babalik ako sa bahay na pinaghirapan namin ni Papa. Hawak ko ang aking maleta habang dahan-dahang naglalakad sa madilim na sala. Ang taming naririnig ko lang ay ang tunog ng sarili kong hininga at ang pagtibok ng puso ko na tila nagbababala ng isang panganib. Akala ko ay yakap ni Papa ang sasalubong sa akin. Pero bakit parang banyaga ang amoy ng bahay ngayon? Amoy ng isang mamahaling pabango na tila nanunuot sa aking sistema at nagpapabalik ng mga alaalang pilit ko nang ibinaon sa limot. Huwag kang masyadong maingay, Carlo. Baka magising ang mga alaala na pilit mong ibinaon sa limot sa loob ng 5 taon na wala ka. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin dahil lang lumipad ka sa ibang bansa at iniwan akong luwaan sa probinsya? Tingnan mo ako. Tingnan mo ang suot kong pulang sutla at ang mga gintong alahas na pagmamay-ari ng iyong yumaong ina na ngayon ay sa akin na. Huwag mo nang hanapin ang papa mo dahil nasa isang emergency trip siya na ako mismo ang nag-ayos para masiguradong tayong dalawa lang ang maghaharap sa gabing ito. Masakit ba, Carlo? Masakit bang makita na ang babaeng binaliwala mo noon ay siya na ngayong reyna sa bahay na tinitirhan mo at ang tanging kailangan mo na lang gawin ay tawagin akong Mama? Hayop ka, Elena. Paanong nangyari na ikaw ang narito sa loob ng bahay namin? At anong karapatan mong isuot ang mga alahas ni Mama na tila aba sa'yo ang lahat ng ito? Ginamit mo si Papa. Ginamit mo ang kahinaan niya para lang makaganti sa akin dahil lang hindi kita naisama noon sa Singapore. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng minahal ko ng higit pa sa buhay ko ay ganito kadilim ang bituka na kaya mong pumatay ng dangal ng isang pamilya para lang sa sarili mong ambisyon. Bitawan mo ang kwintas na yan at umalis ka sa harap ko bago ko makalimutan na babae ka dahil hinding-hindi ko tatanggapin ang isang katulad mo ang papalit sa kinalalagyan ng aking ina sa puso ng aking ama. Masyadong mababaw ang salitang ginamit mo, Carlo. Dahil ang totoo ay plinano ko ang lahat ng ito mula nung iwanan mo ako sa putikan habang ikaw ay nagpapakasasa sa ibang bansa. Pinakasalan ko si Ramon hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil gusto kong panoorin ang unti-unting paggubuho ng inyong pamilya mula sa loob hanggang sa wala nang matira, kundi abo. Ngayong Valentine's Day, sisiguraduhin kong bago matapos ang gabi, ay ikaw mismo ang magtataboy ng sarili mong ama para lang makuha ako ulit. Dahil alam ko na hanggang ngayon, ako pa rin ang tinitibok ng puso mo. Ito ang aking paghihiganti. Ang gawin kang mamamatay tao sa pangin ng iyong ama habang hawak ko ang inyong kayamanan at wala kang magagawa kundi panoorin ang iyong sariling pagkawasak sa aking mga kamay. Halos hindi ako makahinga sa tindi ng mga revelasyong ibinabato ni Elena sa mukha ko habang ang bawat salita niya ay tila isang kutsilyong humihiwa sa aking katinuan. Gusto kong tumakbo palabas. Gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat ng ito. Pero ang biglang pagbusina ng isang sasakyan sa labas ng aming gate ang nagpabalik sa akin sa malupit na realidad. Si Papa. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kotse at ang pamilyar na yabag ng kanyang sapatos na papalapit sa pinto. At doon ako tunay na kinabahan dahil hindi ko alam kung paano siya titingnan sa mga mata pagkatapos ng mga nalaman ko. Pilit kong inaayos ang aking sarili at pinupunasan ang aking mga luha habang ang puso ko ay parang sasabog na sa takot na baga sa isang kisap mata ay mawala ang lahat ng respeto at pagmamahal na binuo namin ni Papa sa loob ng maraming taon dahil sa babaeng nasa harap ko ngayon. Carlo, anak, nandito ka na pala. Akala ko'y bukas pa ang dating mo, kaya minadali ko ang pag-uwi mula sa Cebu nang malamang kong napaaga ang flight mo.
Halika rito at yakapin mo ang iyong ama. 5 taon kitang hinintay at hindi mo alam kung gaano ako kasaya na kumpleto na tayo ngayon bago ang Valentine's Day. Napansin ko rin na sinalubong ka na ng aking mahal na asawa, si Elena. Siya ang naging sandigan ko noong mga panahong wala ka at siya ang nagbigay ng bagong kulay sa buhay ko mula nang mawala ang iyong ina. Huwag kang mahiya sa kanya, anak, dahil itinuturing ka na rin niyang sariling dugo at laman. At napag-usapan na namin na ang lahat ng pinaghihirapan ko ay para sa inyong dalawa dahil kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Oo nga, mahal. Kanina pa kami nag-uusap ni Carlo at talagang masaya ko na sa wakas ay nagkakilala na kami ng personal dito sa bahay. Mukhang nagulat lang siguro ang anak mo ng bilis na mga pangyayari. Pero sinabi ko naman sa kanya na handa akong maging isang mabuting ina at kaibigan para sa kanya habang narito siya. Alam mo ba, Ramon, na nabanggit ni Carlo na tila may mga bagay siyang hindi malimutan sa probinsya. At nangako ako sa kanya na tutulungan ko siyang mag-adjust sa bagong buhay natin dito bilang isang pamilya. Halika na sa dining room. Nagpahanda ako ng paborito mong pagkain dahil gusto kong maging special ang gabing ito. Isang gabi na hinding-hindi nyo malilimutan. Lalo na ikaw, Carlo, dahil alam kong marami pa tayong dapat pag-usapan habang wala ang iyong ama sa tabi natin. Nakatitig lang ako sa kanila habang magkaakbay silang naglalakad patungo sa hapagkainan. At ang bawat ngiti ni Elena sa akin ay tila isang ilantarang paghamon na magsalita ako kung matapang ako. Gusto kong isigaw kay Papa na ang babaeng katabi niya ay isang ahas, na ang babaeng hinahalikan niya ay ang babaeng naging dahilan kung bakit ako nagpakalayo-layo. Pero tila may nakabara sa aking lalamunan sa tuwing makikita ko ang labis na kalayahan ng mukha ni Papa. Napagtatanto ko na ito ang pinakamasakit na bahagi ng plano ni Elena. Ang panoorin akong mamatay sa selos at galit habang kailangan kong magkunwaring masaya para sa kapakanan ng matandang lalaking walang malay na niloloko na pala siya sa harap mismo ng kanyang anak. Naupo ako sa hapag na parang isang bilanggo. Alam kong ang bawat subo ng pagkain sa gabing ito ay lason sa aking kaluluwa. At ang Valentine's na ito ay magiging simula ng isang gyera na wala akong kasiguraduhan kung mananalo pa ako. Bakit hindi ka kumakain, Carlo? Huwag mong sabihin na nawalan ka na ng gana dahil lang nalaman mo ang katotohanang ako na ang reyna sa puso ng tatay mo. Masarap ang pagkaing inihanda ko, kasing sarap ng mga pangako mo sa akin noon sa probinsya na napako lang dahil mas pinili mo ang pera sa ibang bansa kaysa sa akin. Tingnan mo si Ramon. Ang sarap ng kain niya dahil lang akala niya ay masaya tayong tatlo. Hindi niya alam na sa bawat pagsubo niya ay unti-unti nating lulutuin ang kanyang pagkawasak. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin na parang diring-diri ka dahil alam nating dalawa na sa ilalim ng hapag na ito ay nanginginig pa rin ang mga tuhod mo sa tindi ng pagnanasa mo sa babaeng tinatawag mo na ngayong Mama. Pasensya na kayo, nagring lang ang telepono ko sa opisina kaya kailangan ko lang sagutin sandali. Pero heto na ako, ituloy natin ang pagkukwentuhan. Carlo anak, bakit tila ang tamlay mo? Sabi ko naman sa iyo, huwag kang mailang kay Elena dahil napakabuting tao niya at alam kong magkakasundo kayong dalawa lalo na't magkasing edad lang kayo halos. Napakaswerte ko talaga dahil sa dapit hapon ng buhay ko, biniyayaan ako ng isang tapat na asawa at isang matagumpay na anak na magkasama sa iisang bubong ngayong Valentine's Day. Elena, mahal, salamat sa pag-aalaga sa anak ko habang wala ako kanina. Alam ko namang magiging malapit kayo sa isa't isa dahil pareho kayong mahalaga sa akin at ayaw kong may anumang ilangan na mamagitan sa inyong dalawa. Halos mabulunan ako sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Papa habang nakikita ko ang mapanilarong sulyap ni Elena na tila ba ine-enjoy ang bawat segundo ng aking paghihirap. Gusto kong tumayo at itapon ang lahat ng pagkain sa harap nila. Gusto kong isigaw kay Papa na ang babaeng katabi niya ay isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa aming pamilya para lang sa paghihingate. Pero tuwing titingin ako sa mga mata ni Papa na punong-puno ng pag-asa at ligaya, nawawalan ako ng lakas dahil alam kong ang katotohanan ng papatay sa kanya, hindi ang sakit o katandaan. Napipilitan akong ngumiti ng pilit at sumagot ng opo pa,
Habang sa loob-loob ko ay sinusumpa ko ang bawat segundong kailangan kong makasama ang babaeng ito sa iisang lamesa. Habang ang kamay niya ay dahan-dahang humahaplo sa binti ko sa ilalim ng mesa na walang kamalay-malay si Papa. Nang panandaliang tumayo si Ramon para kumuha ng alak sa kusina, muling lumabas ang tunay na anyo ni Elena. Alam mo, Carlo, mas masarap palang paglaruan ang damdamin mo ngayong nakikita ko ang takot sa mga mata mo na baka mabuko tayo ng tatay mo. Akala mo ba ititigil ako sa pagpapakasal lang sa kanya? Hindi, dahil ang gusto ko ay panoorin kang mabaliw sa selos tuwing makikita mo kaming magkayakap o magkahilikan sa harap mo. Gagamitin ko ang bawat gabi para ipaalala sa iyo kung ano ang kinuha nyo sa akin. At sisiguraduhin ko na bago sumapit ang mismong araw ng Valentine's, ikaw na mismo ang luluhod sa harap ko at magmamakaawang balikan kita. Ito ang tunay na lason, Carlo. Hindi ang nasa pagkain, kundi ang pag-ibig na naging poot at ang pamilyang unti-unti kong sinusunog habang nakangiti ako sa inyong dalawa. Nakahiga ako sa kama, pero ang aking mga mata ay nakatitig lang sa kisame, habang ang bawat segundo ng pagtiktak ng orasan ay tila bakabaong na ipinapako sa aking pandinig. Hindi ako makatulog dahil sa bawat pagpikit ko, ang imahe ni Elena at ni Papa na magkasama sa kabilang kwarto ang lumilitaw. Isang imaheng mas masahol pa sa anumang bangungot na naranasan ko sa abroad. Ramdam ko ang tindi ng pagsisisi kung bakit pa ako bumalik, kung bakit kailangan ko pang saksihan ang ganitong klaseng kilapastanganan sa loob ng sarili naming tahanan. Biglang narinig ko ang dahan-dahang pagpihit ng pinto ng aking kwarto at bago pa ako makabangon, ang amoy ng pamilyar na pabango ay muling bumalot sa hangin. Isang amoy na alam kong magdadala sa akin sa kapahamakan. Gising ka pa bala, Carlo? O baka naman hinihintay mo talaga ang pagdating ko dahil alam mong hindi ka patutulogin ng konsensya mo at ng pagnanasa mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Mahimbing na ang tulog ng iyong ama dahil sa gamot na inihalo ko sa kanyang inumin. Kaya may sapat tayong oras para balikan ng mga bagay na bitin nating iniwan noon. Tingnan mo ako sa mga mata, Carlo, at sabihin mong hindi mo ako gustong hawakan. Sabihin mong hindi mo ako gustong angkinin gaya ng ginagawa ni Ramon gabi-gabi sa kwarto namin. Natatakot ka ba na baka kapag dumikit ang balat ko sa balat mo ay tuluyan mo nang makalimutan na asawa ko ng tatay mo? Yan ang gusto ko. Ang makita kang mahina. Ang makita kang sumusuko sa tukso habang ang dangal mo ay unti-unting nadudurog sa ilalim ng aking mga kamay. Lumabas ka rito bago ko makalimutan na asawa ka ni Papa at baka kung ano pa ang magawa ko sa iyo sa gitna ng galit ko. Paano mo nasisikmura na pumasok sa kwarto ko habang ang asawa mo ay natutulog sa kabilang silid? Hindi ka ba natatakot sa karma o sa Diyos na nakakakita sa bawat katusuhan mo? Ang dumi-dumi mo, Elena. Kasing dumi ng planong nais mong mangyari. At hinding-hindi ako papayag na maging bahagi ng laro para lang sirain ang taong nagbigay sa akin ng lahat. Pero bakit ganun? Sa bawat pagtulak ko sa iyo, lalong bumibigat ang aking paghinga at tila ba ang buong katawan ko ay nagtatraidor sa aking isipan, na tila ba ang gait ko ay dahan-dahang napapalitan ng isang mapanganib na pagnanasan ng matagal ko nang itinago. Magalit ka, Carlo. Isigaw mo ang lahat ng puot mo dahil alam nating dalawa na ang galit na yan ang magsisilbing apoy na tutupok sa inyong dalawa ni Ramon. Hindi mo ako matataboy dahil ako ang laso na matagal mo nang ininom. At kahit anong dumi ang sabihin mo tungkol sa akin, ako pa rin ang taning babaeng nagpapatibok ng puso mong tila bato. Ngayong gabi, itatatak ko sa isipan mo na kahit asawa ko ng tatay mo, ako pa rin ang nagmamay-ari sa'yo. At ang Valentine's Day na ito ang magiging saksi ng pagbagsak ng inyong pamilya. Bukas, paggising ni Ramon, hahalikan ko siya sa harap mo habang ang mga mata ko ay nakatingin sa'yo para ipaalala na ikaw ay isang talunan na walang magagawa kung hindi panoorin ang iyong sarili na unti-unting nagiging katulad ko. Isang halimaw na walang puso. Akala ko ay nananaginip lang ako nang maarinig ko ang mga bulungan niyo mula sa hallway. Pero mas masahol pa pala sa kamatayan ng katotohanang nakita ng dalawa kong mata. Carlo,
Anak, 5 taon kitang hinintay. 5 taon kong ipinagdasal na bumalik ka para maging buo muli ang pamilya natin. Pero bakit ang asawa ko pa ang naging kabayaran ng pag-uwi mo? At ikaw, Elena, ipinigay ko sa iyo ang lahat, ang pangalan ko, ang yaman ko, at ang tiwalang hindi ko kailanman ibinigay sa iba. Pero tila ba isang lintaka na sumipsip sa lahat ng dangal na natitira sa akin. Nakatayo ako rito ngayon na may hawak na baril at hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa ang unang dapat kong padaluyin ang dugo sa sahig na ito na dinungisan nyo ng inyong kataksilan. Putukin mo ang baril, Ramon. Sige, ituloy mo ang sinimulan ng pamilya niyo nang sirain niyo ang buhay ng ama ko dahil sa kasakiman niyo sa negosyo. Akala mo ba ay minahal kita? Hinding-hindi ko mamahalin ang isang mamamatay taong katulad mo dahil lang tanging rason kung bakit ako pumasok sa pamamahay na ito ay para panoorin kang mamatay sa sakit habang nakikita mong kaisa-isa mong anak na sumasamba sa akin. Tignan mo si Carlo, Ramon. Tignan mo ang anak mong pilit na nagmamalinis. Pero ang totoo ay hindi niya rin ako matanggihan dahil ako ang unang babaeng minahal niya bago mo pa ako nakilala. Tagumpay na ako dahil bago mo pa man kalabitin ng gatilyo, alam kong patay na ang kaluluwa mo sa tindi ng pagtatraidor na ginawa naming dalawa sa ilalim mismo ng ilong mo. Pa, bitawan mo ang baril. Parang awa mo na. Huwag mong hayaang maging mamamatay tao ka dahil lang sa aming dalawang walang kwenta. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang dapat mamparusahan dahil hindi ko napanindigan ang pagiging anak ko. Dahil hinayaan kong lasunin ng babaeng ito ang isipan ko hanggang sa makalimutan ko ang lahat ng itinuro mo sa akin. Gusto kong mamatay na lang sa sobrang hiya. Gusto kong maglaho dahil sa bawat luhang pumapatak mula sa mga mata mo'y parang tinutunaw ang puso ko sa sobrang pagsisisi. Elena, itigil mo na ang pagtawa mo dahil wala kang napanalunan dito. Sinira mo ang buhay namin pero sinira mo rin ang sarili mo sa tindi ng puot na kinikimkim mo. Pa, itutok mo ang baril sa akin. Ako na ang tumapos sa lahat. Ako na ang sisingirin mo sa lahat ng dumi na dinala namin sa bahay na ito. Akala niyo ba ay tapos na ang palabas? Ngayong Valentine's Day, iiwan ko sa inyo ang isang alaalang dadalhin niyo hanggang sa hukay. Ang imahe ng aking dugo na magsisilbing sumpa sa inyong mag-ama. Sa bawat gabi na magkikita kayo, maaalala niyo ang gabing ito at hinding-hindi niyo na magagawang tignan ng isa't isa nang hindi nasusuka sa saili niyo. Ipinapasa ko sa inyo ang impyernong ibinigay niyo sa pamilya ko at sa pagputok ng baril na ito, sisiguraduhin kong wala nang matitirang pagmamahal o kapayapaan sa mansyong ito kailanman. Ang Valentine's Day ay naging isang madugong bangungot para sa pamilyang pinaghiwalay ng nakaraan at pinagdugtong ng kasalanan. Sa huli, walang nanalo. Si Ramon ay naiwang paralisado sa stroke dahil sa trauma. Si Carlo ay tuluyang nawala sa katinuan. At si Elena, nakuha niya ang kanyang hustisya. Ngulit ang halaga nito ay ang kanyang sariling buhay. Dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong punong-puno ng pait, paghihiganti at mga maling desisyon na nauwi sa isang trahedya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng buhay ni Carlo, Elena at Ramon. Ang asawa ng tatay ko ay isang paalala na ang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at puot ay hindi kailanman magbubunga ng kapayapaan, kundi wawasak lamang sa mga taong mahalaga sa atin. Sana ay may napulot kayong aral sa madilim na yugtong ito na ang tunay na hustisya ay hindi nakukuha sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad at pagpapalaya sa sakit ng nakaraan bago pa ito maging lason na uubos sa ating pagkatao. Kung nagustuhan nyo ang ating Valentine's Day special na ito, huwag nyo sanang kalimutan i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan para mas marami pa tayong maabot na mga tagapakinig. Inaanyayahan din namin kayong mag-subscribe sa Tagalog Romance Hub at pindutin ang notification bell upang palagi kayong updated sa mga bago at pinakaaabangang Tagalog audio novels na aming ia-upload araw-araw.
Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong kukurot sa inyong mga puso at magbibigay ng kulay sa inyong bawat pakikinig. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng ating lumalaking pamilya rito sa ating channel. Muli, mula sa amin dito sa Tagalog Romance Hub, nais naming bumati sa inyong lahat ng isang Happy Valentine's Day. Naway mapuno ang inyong mga puso ng tunay na pagmamahal, isang pagmamahal na tapat, magpapatawad at nagpapatatag sa pamilya. Ano man ang inyong pinagdadaanan sa araw na ito, tandaan nyo na laging may kwentong naghihintay sa inyo rito na magbibigay ng aral at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento, ako ang inyong tagapagsalaysay na nagsasabing ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, kundi nagpapahilom ng bawat sugat. Maraming salamat at muli, Happy Valentine's Day sa inyong lahat!